Pagmumultahin ng 50,000 itong Titan Ultra kapag naglaro pa sila nung susunod nilang game na walang import. Yung kasing kanilang import na si James Milton ay wala pang clearance mula sa FIBA. At yan ang dahilan kung bakit sa pangalawang sunod na laro ay wala silang import at natalo sa Converge Fiber Xers kung saan natambakan sila ng mahigit 30 puntos. At kung magpapatuloy pa ito, hindi na ako magtataka kung itong Titan Ultra ay baka masuspend o baka ma-forfeit pa yung mga laro nila. Dahil syempre, ito'y Governors Cup requirement sa mga teams na maglaro na may import. Kaya nga itong issue ngayon sa Titan Ultra, ang sabi nga nung karamihan, bakit sila naglalaro ng walang import at bakit hindi nila sinecure yung clearance ng FIBA bago pa mag-umpisa yung Governors Cup. Ang haba ng oras na meron sila para makakuha ng clearance, or at least kung itong si Milton na hindi makakakuha ng clearance mula sa FIBA, sana naghanap na lang sila ng ibang import bago pa magsimula yung konferensya. Kaya nga ngayon ay sila ay pagmumultahin nitong PBA. Hindi pa natin alam kung ano pa yung ibang pwedeng gawin ng PBA dito. Pero hindi na nga ako magtataka kung ito'y masususpend nila dahil nga dito sa kanilang, sabihin na natin, kapabayaan pagdating dito sa pagsunod sa mga proseso na dapat ginagawa sa PBA. Kaya nga ngayon, tignan natin kung ano ang gagawin dito ng management ng Titan Ultra para maayos ito. Kasi syempre, yung mga fans na nanonood dito sa PBA, nalulugi. Pag naglalaro Titan Ultra dahil walang import, dihado ka agad-agad yan. Kaya nga ngayon, mukhang ito'y nakita na ng PBA at yan ang dahilan kung bakit pagmumultahin nila ang Titan Ultra at hindi na nga ako magtataka kung maging mas malala pa yung magiging penalty dito kapag hindi sila gumawa ng paraan. Ang TNT wingman nga ba na si Glenn Cobuntin ay nasa trading block na at posible na ito'y dalhin sa Blackwater Bossing. Isa to dun sa mga umiikot ngayon ng mga report sa social media dahil mukhang ito raw TNT tropa na impress dito sa nilalaro ngayon ng Blackwater at yan ang dahilan kung bakit gusto nilang makuha itong si Dalf Panopio o kaya naman yung iba pang mga players dito. Meron din posibilidad daw na kung hindi si Barefield ay baka si David yung kukunin nitong TNT tropa. Marami kasi ngayong nai-impress dito sa laro ng Blackwater at yan ang dahilan kung bakit sa tingin nila talaga mukhang ito na yung plano ng TNT. Ilalagay sa isang trade package itong si Glenn Cobuntin. For example, kung si Dalf Panopio kapalit, straight up yan, Cobuntin for Panopio. Kung si Cedric naman ang ipapalit nila, baka si Glenn Cobuntin pa sasamahan ng isang first round draft pick. Iyan yung pwedeng gawin daw nitong TNT tropa. At sa tingin ko marami pang pwedeng maging options itong TNT, no? Kinakailangan lamang talagang pag-aralan nila mabuti yan. At nandun na rin niya syempre sa management ng Blackwater kung tatanggapin nila kung ano man yung i-offer nitong TNT tropa. Dahil sa ngayon mukhang itong TNT raw seryoso dito sa kanilang kagustuhan na magkaroon ng mas malakas na roster at kung kinakailangan nga na makipag-trade sa Blackwater, ito'y kanilang gagawin. Ready naman daw makinig ang Blackwater sa mga offers dahil kaya nga nung matagal na natin na ipapabalita, itong mga ibang players ng Blackwater ay nasa trading block na kahit na sila ay nananalo. Kaya nga ngayon, itong TNT ready na raw na gumawa ng move at wag tayong magtaka kung maging sooner than later itong magiging pag-trade kay Glenn Cobuntin ng TNT tropa dahil parang yan talaga yung iniintay nila na posibleng gawin ng TNT. Dahil syempre gusto nilang matapos ang season na ito na meron silang nakukuha na kampyonato. Sa ngayon naman ang San Miguel at ito raw Converge Fiber Xers ay nag-uusap para sa isang possible transaction dahil interesado raw itong Converge Fiber Xers dito sa big man ng SMB na si Mawala Tautua. Gustong magkaroon ng isa pang backup big man ni Coach Delta Pineda pero medyo mabigat yung asking price naman ng San Miguel dahil hinihiling nila itong si Alex Stockton. Gusto namang makuha ng San Miguel Beer itong si Stockton dahil nakikita nila na ito yung player na kayang magbigay sa kanila ng dagdag na lakas lalo na pagdating dito sa pagmamando sa backcourt. Kaya parang yan talaga yung nakikita nila na pwede nilang magamit. Kaya nga itong si Stockton, makukuha daw yan ng San Miguel kung ititrade din nila si Tautua. Nandun na yan sa dalawang teams kung magkakaroon sila ng kasunduan dito. Pero kitang-kita natin medyo mabigat yung asking price ng San Miguel at understandable naman yan
Dahil itong si Alex Stockton at itong si Motau Tua ay parehong mahalaga doon sa mga teams nila. Itong si Motau Tua, yan ang backup ni Junmar, at itong si Stockton, yan ang isa doon sa mga top scorers naman ng Converge Fiber XS. So, dyan na lang natin makikita ngayon kung magkakaroon nga sila ng kasunduan dito. Pero so far, no, mukhang medyo hanggang pag-uusap pa lamang daw sila ngayon, at mukhang itong koponan ng Tan Miguel Beer at ng Titan ng Converge Fiber XS hindi naman daw nagmamadali. So anytime po pwede na magbago yung sitwasyon na yan. Pero sa ngayon, no, mukhang itong itong San Miguel Beerman at Converge Fiber XS daw ay kontento na dito sa kanilang gagawin na pag-uusap. Pero sa ngayon, yan pa lamang yung kanilang plano na gawin. Pero other than that, no, mukhang hindi pa talaga sila nagiging ready pagdating sa ganitong klaseng trade unless talagang 100% in agreement na sila. Ang Barangay Hinebra naman daw ngayon ay very confident na makakaroon sila ng isang trade bago matapos ang Governors Cup. Mukhang gusto raw ng Barangay Hinebra na makuha o ma-acquire naman pick ng Rain or Shine ni Last Two Painters. Mukhang nangangailangan daw ngayon itong Rain or Shine ng mga bagong guards at willing daw ang Barangay Hinebra na i-trade itong isa nilang player, itong si John Abyss, dito sa Rain or Shine ni Last Two Painters kapalit nung first round draft pick nito. Mukhang naghahanap daw ngayon ng isang guard o wingman itong si Coach Yeng Giao at willing naman daw mag-offer ang Barangay Hinebra ng isang John Abyss para do sa first round draft pick nila. So kung sakasakali, sa tingin ko yan yung magiging maganda para dito sa kanilang roster. At sa tingin ko naman okay na to para dito sa kanila. Basta kung ikaw naman si Coach Yeng Giao, kailangan i-consider mo rin yung talent ng nabanggit na player. Kung sa bagay, maganda naman yung nilalaro nitong si John Abyss at mapapakinabangan niya ni Coach Yeng Giao. Alam natin yan yung mga klase ng players talaga na magiging maganda ang nilalaro para sa kanila. Kaya nga sa tingin ko, pwede talaga to para dito sa kanilang roster. Kinakailangan lamang na sabihin natin magkaroon ng pagbabago dito sa kanilang lineup. Pwede lang siguro no na kung ikaw naman itong si Coach Tim Cone, as soon as possible, ma-conduct na yung transaction na to para ma-acquire nila yung draft pick ng Rain or Shine at maging tatlo na yung first round draft picks ng Hinebra. Yung galing sa Terra Firma, yung sariling draft pick ng Hinebra at itong sa Rain or Shine de Last Two Painters. Kaya iyan yung nakita natin na pwedeng gawin ng Gene Kings ngayon, lalo na at mukhang very reliable sila pagdating dito sa mga ganitong klaseng trades at alam naman nila kung ano yung kanilang kakailanganin gawin. Kaya aabangan na lang natin yung magiging announcement pagdating sa bagay na ito. Shout out sa ating mga taga-subaybay na sila Jonel Alagon, Joshua Giray Espejo at Rosales family. Binabati din natin si Anthony Alon, si Michael D, si RJ Bueno, Ireneo Salangsang, Simon De Guzman, pati na rin si Katsakino Dukusin, si Malyari Mascarinas, at pati na rin yung iba pa nating mga regular na mga taga-subaybay.